Siya po ay lumaki sa pamilya na magulo at kulang sa pagmamahal. Maliit pa lang siya, iniwan siya ng nanay niya at matagal, hindi niya kilala, hindi niya maalala ang mukha ng nanay niya. Naiwan siya sa kanyang tatay at ang tatay niya, pinagmamalupitan siya. Binubugbog, sinasaktan, minumura. Kawawa talaga tong batang ito. So habang lumalaki, wala siyang natutunan kundi kalupitan. Puro galit, puro away. He grew up in a family where everything is broken, everything is amiss, everything is painful and hurtful. Sobrang galit sa puso niya. Labas-masok siya sa kulungan bilang bata, adik dito, adik sa droga, lasing lagi, ang daming bisyo. Kaya bata-bata, nasa lansangan, puro gang, puro away, puro bugbugan. Isang araw ho, namatay ang tatay niya. Sa lamay, merong umuugong na kwentuhan na dadalaw ang nanay niya sa libing, sa lamay ng tatay niya. Whoa! For the first time in his life, he felt excited. Danay ko? Darating? Gusto ko siyang makita. Umiiyak ho ang batang ito. Napakaliit na bata. Kinakausap lahat ng babae sa punerarya. Ikaw ba nanay ko? Ikaw ba nanay ko? Ate, ikaw ba si mami? Asan ang nanay ko? Umiiyak ho lahat ng tao nang makita ang batang ito. Hinahanap ang nanay niya. Ang lungkot ho ng buhay ng taong ito. Yung nanay niya na dumating sa punerarya, nasa sulok, umiiyak, hindi nakatiis. Niyakap ang kanyang anak na matagal niya nang di nakikita. Ako, ang nanay mo, patawarin mo ako. Nag-akapan po ang mag-ina sa punerarya sa harap ng bangkay ng tatay niya. Minsan hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay ng isang tao. Minsan parang akala natin, wala nang pag-asa ito. Lulong sa droga, lasing sa classroom, ang gulo ng buhay. Labas-masok sa kulungan. Isang araw may dumating hong pastor sa kanilang paaralan. Lasing siya, bangag sa droga. Nag-Bible study ang pastor, pinakilala si Jesus. He met Jesus Christ, heard the good news. His life turned around. Nawala ang bisyo, natigil ang droga, umayos ang buhay. Ang kaibigan ko pong ito ngayon, may asawa at anak na, maayos ang buhay, pastor po siya ngayon. Praise God. And that is the power of the good news. Ang bad news, wala tayong pag-asa, hindi natin kaya. Good news, may Diyos na nagmamahal, may Diyos na sumasaklolo pag tayo ay nasa kadiliman. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. Woo! And that is the story of the series in 1 Corinthians. The God of the good news. The God who died for us and who rose again. Kaya ho ang ating paksa sa umagang ito ay pinamagatan nating The Living Christ at ang Good News. Yan ho ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Tayo po ay nasa 1 Corinthians chapter 15. The Living Christ at ang Good News. Yan po ang ating title sa umagang ito. Kung maalala nyo, ang 1 Corinthians daw po ay nababahagi sa tatlong part. Ang first part ng 1 Corinthians, chapters 1 to 4, is about the divisions in the church. Away sila ng away, ang gulo-gulo, parang ang dami nilang kampi-kampihan. Yung picture ng 1 Corinthians chapters 1 to 4. And then yung gitna ho niya, hanggang chapter 5, hanggang chapter 14, yung mga issues nila. May dimandahan among fellow believers, merong mga alitan at sakitan, merong mga skandalo, mga sexual immorality na nangyayari sa church, at meron sila mga pinagtatalunan about food, about drinks. Ay, ang gulo-gulo. And finally, the book ends with chapter 15 and 16 na kung saan pinapakita na this time they were doubting their faith. Grabe ano? Pinagdududuhan nila, si Jesus ba talaga ay nabuhay muli sa mga patay? Did Jesus actually rose from the dead? Hindi sila naniniwala na si Jesus naging bangkay, nilibing, at bumangon yung bangkay. Parang, kakaiba yun Hindi sila naniniwala. And so they were struggling in this doctrine of the resurrection. Kaya nila hindi matanggap ang resurrection.
kasi silang mga meron silang mga members who are Jewish. The Jewish believe in the resurrection, but some Jewish people, especially what we call the Sadducees, naniniwala sila na pagka nilibing ka, inuod ang katawan mo, naagnas na ang mga kalansay mo, that's it. Game over. There's no resurrection. Kaya merong resistance kasi they have members who think that way. At the same time, meron silang mga members who belong to the Greek community. And the Greek mind says that there is body and soul. The soul is clean and the body is dirty. Ang kaluluwa, walang kasalanan, dalisay, pero ang katawan, salbahe, puro tukso, puro kalaswaan. And so they do not believe that the body will be resurrected. Imposibleng buhayin ng Diyos uli ang katawang madumi. Hindi pwede yon. So may resistance among the Jews. Meron ding resistance from the Greeks. And so the Apostle Paul was teaching them what the Bible says. The Bible says that Jesus will resurrect the whole person. The soul and the body and the whole of our entire being will be given a resurrected body, a new nature. Kumbaga, yung ating lupang katawan, pag namatay, nabulok, punong-puno ng kasalanan at punong-puno ng sakit at mga imperfections, it will be raised up one day, resurrected. In fact, sabi ni Apostle Paul, Jesus Christ gave us a foretaste. Binigyan tayo ng glimpse of what will happen someday. Si Jesus namatay, nilibing, at muling nabuhay. And that is why he says, the Bible invites us to understand na kahit mamatay ka, pagkabilang ka kay Jesus, mabubuhay kang muli. One day, God will bring us back to life. God will raise us with a new body, a resurrected body, a glorified life, a glorified body. So today, pag-uusapan natin, the resurrection of Jesus Christ is significant for the good news because its preaching led us to faith, its proof led to the spread of the truth, and its power led us from living in garbage to thriving in grace. Woo! Muling nabuhay ang ating Panginoon kung kaya meron tayong pananampalataya, meron tayong pag-asa, at merong pagbabago sa ating buhay. Ang galing! Amazing! And that is the power of the good news. Kumbaga sinasabi ni Apostle Paul, kung si Jesus na natiling patay at hindi siya nabuhay muli, walang kwenta yung good news. Wala tayong pag-asa. Walang katpatawaran yung ating mga kasalanan. We are still in our sins, we're still bound for hell, and we have no hope for the future. We have no eternal life. Pero buti na lang, buhay si Jesus. So today we'll talk about 3 powerful truths, beautiful truths in 1 Corinthians chapter 15. The living Christ is preached to us so we can believe the good news. The living Christ is proven to be true so we can bring the good news. The living Christ is powerful to change us so we can be the good news. Ang ganda. So let's begin. This is the first. Why is the resurrection of Jesus significant for the gospel? Because number 1, the living Christ is preached to us so we can believe the good news. Nabuhay muli si Christ upang tayo ay maligtas. Kumbaga, sinasabi niya, dahil narinig natin ang magandang balita, because we have heard the gospel, the good news came to us and we believed it, we have eternal life, we have salvation, we have forgiveness. Sabi niya sa verses 1 and 2, now let me remind you, brothers, of what the gospel really is. For it has not changed. It is the same good news I preached to you before. You welcomed it then and still do now, for your faith is squarely built upon this wonderful message. And it is this good news that saves you, if you still firmly believe it, unless of course you never really believed it in the first place. Sabi niya, ngayon naman mga kapatid, gusto kong i-remind sa inyo ang magandang balita na pinreach ko sa inyo. Tinanggap nyo at naging basihan ng faith nyo. Naligtas kayo dahil sa magandang balitang ito, kung talagang pinangahawakan nyo to. Pero kung hindi, baliwala ang paniniwala ninyo. In other words, sinasabi ni Apostle Paul, itong good news na ito, this gospel was the basis why you believe, why you had faith in Jesus Christ. And it's also the basis why you are saved. Ito ang batayan ng ating kaligtasan. Si Jesus ay buhay at ito ang good news. Pero Pastor Mike, teka muna, bakit ba good news? Ano ba yung bad news? Well, ang bad news is lahat tayo sablay. Lahat tayo makasalanan.
Lahat tayo papuntang impyerno. That's the bad news. We are all bound for hell. Lahat tayo hindi makaabot sa standards ng Diyos. Lahat tayo hindi natin ma-meet yung criteria sa langit. Alam niyo ba na walang pupunta sa langit na madumi at malaswa at mayabang at makasalanan? Wala. Wala. Hindi ka papasa. The good news is, there is hope in Jesus Christ. The good news is, gumawa ang Diyos ng paraan para mabayaran lahat ng utang mo sa Diyos. God made a way so that our sins can be forgiven. And that is through Jesus Christ. That's the good news. Ang bad news, lahat tayo sablay. Hindi talaga. Kahit anong pagpapakabait ang gawin mo. Lahat tayo, kanta ni Andrew E. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Grabe talaga. Hindi talaga eh. We are all unworthy of heaven. Tayo ay mga hari at reyna ng sablay. Ayan, mga patungong impyerno, mga makasalanan talaga tayo. Sige nga, isa-isahin natin. For example, the standard of God is reflected on the 10 Commandments. Sige nga, sino sa inyo ang nakatupad na ng 10 utos? Alam niyo ba that the 10 Commandments is like a chain? It's like you obey the 9 Commandments and you disobey 1 commandment, you fall. Ang 10 utos daw ay parang kadena. Na natupad mo yung siyam, nasuway mo yung isa, laglag ka pa din. Ang hirap, ano? Oo nga, Pastor Mike, ano? Sinong malalangit niyan? Sinong pupunta sa heaven niyan? Wala. Wala. Example, sabi ng 10 Commandments, thou shalt not covet thy neighbor's wife. Huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iba. Sino ba sa atin ang nakatupad nito? May dumaan sa opisina, office mate mo. Hindi mo naman asawa. Asawa ng office mate mo. Naka-mini skirt. Naka-spaghetti blouse. Nako! Napalingon ka. Napatingin ka lang naman. Ina-appreciate mo yung kagandahan. Kaya lang habang napapalingon ka, naglalaway ka. Parang merong Blu-ray, DVD, video clip na nagpe-play sa isip mo na nag-holding hands kayo at nasa motel kayo at may nangyayaring kakaiba. Sabi ni Jesus, kapag ka tumingin ka sa kapwa mo ng may kalaswaan, whoever looks at a person lustfully, you have already committed adultery in your heart. Boom! Ibig sabihin, kung ang isip nakakabuntis, lahat tayo may anak na sa labas. Hello? Hindi mo naman nilapitan. Hindi mo naman dinate. Hindi mo naman inaya kung saang biglang liko. Hindi mo nga kinausap eh. Pero nag-isip ka ng malaswa. The Bible says, you have already committed sexual immorality in your heart. Ay, Pastor Mike, ang hirap naman. Sinong pupunta ng langit niyan? Wala. Wala makakatupad ng 10 Commandments talaga. Eto pa isa. Tingnan ko nga kung papasa kayo. The Bible says, the 10 Commandments says, thou shalt not murder. Ako, Pastor Mike, papasa ako dyan. Wala pa akong police record. Wala pa akong pinatay. Well, wait, teka lang. The Bible says, Jesus said, whoever hated his brother and calls him fool. Pag tinawag mo yung kapitbahay mo na tanga, nagalit ka. Sabi ni Jesus, pag minura mo ang kapwa mo, nakapatay ka na. Grabe, Pastor Mike. Ibig sabihin, kung ang isip nakakapatay, lahat tayo kulong na. Lahat tayo, death penalty na. Hindi talaga natin kaya. That's the bad news. The bad news is, we cannot make it to heaven. Walang yabangan talaga. Hindi ka pwede, lagi ako sa church, lagi akong nag-aabuloy sa mahirap, marami akong charity na natulungan, ang bait-bait ko. Hindi daw eh. Kasi all of us in our hearts are sinful, selfish, arrogant, hurtful, hateful. Nga lang, cute tayo. Mga makasalanang cute. Hi, praise the Lord, good morning, thank you Lord. Pero yung puso, ang dumi-dumi. Yung isip, ang laswa-laswa. Yung ugali, ang yabang-yabang. Di ba? Selfie dito, selfie doon. Virtue signaling na mabait ka at okay ka at maayos ka. Pero ang si Lord, alam niya lahat.
Wala tayong pwedeng itago sa Diyos. That's why the good news is, we will be given hope when we have Jesus Christ. Si Jesus lang talaga pag-asa natin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. So this is the message of the gospel, sabi ni Apostle Paul. Ito yung good news na nakarating sa atin. Ito yung pinaniniwalaan ninyo. At ito yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Jesus is alive. And that is why the gospel and the good news is so powerful when it is preached to us. It saves us. Alam niyo na yung kwento ko, ano? Laki po akong simbahan. I grew up in church. I'm a pastor's kid. Pastor ho ang tatay ko. Pamilya po namin, Christian. Christian family, Christian school, Christian friends, Christian dog, lahat Christian. I know the Bible, I know Jesus in my head, but He's not in my heart. Kristiyano sa nguso, pero hindi sa puso. Hi! Parang mayroong katulad ko, ha? Many pastors' kids are like that. Many church kids are like that. And so, I didn't know that I was going to hell. Akala ko, okay ako. So when some people will ask me, oh, pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? I will always assume the right answer is, of course, heaven. Hindi mo ba alam na pastor ang tatay ko? Hindi mo ba alam na ang pamilya namin ay Christian? Hindi mo ba alam na sa Christian school ako? Hindi mo ba alam na number 1 ako sa Bible quiz? One day, I was second year college. Somebody explained to me the good news. For the first time in my life, I understood that I'm a sinner and I'm going to hell. That you do not become a Christian by going to church. You don't become a car just by staying in a garage. And so I realized, parang, oo nga, hindi pala ako saved. Hindi pala ako ligtas. Pag namatay ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. So that day, I was second year college. A beautiful day. I trusted Jesus Christ. God opened my heart and opened my eyes to realize that Christianity is not about a religion. Christianity is about a relationship with God. And that is the good news. Nagkakaroon tayo ng pag-asa, hindi dahil magaling tayo, mabait tayo, at reliyoso tayo, at palasimba tayo. Tayo daw ay naliligtas, napapatawad, dahil kay Jesus. Inako niya yung kasalanan natin sa krus, kaya tayo may kaligtasan. Amen? Praise God. Palapakan natin si Lord. Woo! Praise the Lord. That is the good news. May bad news, papunta tayong impyerno. May good news, may tagaligtas na pwede tayong dalhin sa langit. The ticket to heaven is Jesus Christ. Not your goodness, not your religiosity, not your achievements, but the power of the cross. Ito naman yung pangalawa. Sabi ni Apostle Paul, the living Christ is proven to be true, so we can bring the good news. Nabuhay muli si Christ upang mapatunayan ang katotohanan sa lahat. Di ba nga nagdududa sila? Totoo ba yan? Is the resurrection of Christ true? Or is it mythology? Or is it just gossip? Totoo ba na yung bangkay ni Jesus ay tumayo, nabuhay muli, ang nagpakita sa mga tao? This is what Apostle Paul says. I passed on to you, right from the first, what had been told to me, that Christ died for our sins, just as the Scripture said He would, and that He was buried, and that 3 days afterwards, He arose from the grave, just as the prophets foretold. He was seen by Peter, and later by the rest of the 12. May mga witnesses, Binigay ko sa inyo itong pinakamahalagang mensaheng natanggap ko rin, namatay si Christ para sa mga kasalanan natin. Gaya ng nakasulat sa Scriptures. Nilibing siya at binuhay ulit nung pangatlong araw, gaya ng nakasulat sa Scriptures. At nagpakita siya kay Peter tapos sa lahat ng apostles. In other words, kumbaga, if this is a court of law, merong evidence for the resurrection. And one of the strongest evidence is there are many witnesses. Maraming nakakita. Then he went on. After that, he was seen by more than 500 Christian brothers at one time, most of whom are still alive, though some have died by now. Then James saw him, and later all the apostles. Ang dami ng witnesses, Last of all, I saw him too, sabi ni Apostle Paul. Long after the others, as though I had been born almost too late for this. So sabi niya, at one time, nagpakita siya sa mga disciples niya, lampas 500 sila. Marami sa kanila, buhay pa rin hanggang ngayon. Pero yung iba, namatay na. At nagpakita rin siya kay James, tapos sa lahat ng mga apostles. Finally, sa akin naman siya nagpakita, kahit na parang akong pinanganak na walang panahon. In other words, sinasabi ni Apostle Paul,
This was the message I received, and this is the message I passed on to you. Dahil totoong nabuhay si Jesus, maraming witnesses maraming evidence that makes it reliable and valid and true. Sabi niya, I'm also passing this on to you, and you can pass it on to others. Yon. We pass the good news because it is true. It is validated, and there is evidence. Hindi tayo nagpapasa ng katang-isip o alamat. Hindi tayo nagpapasa ng mga kwentong barbero lang. We are not just telling a story that is fake news. Or we're just telling something, a message that is actually mythology. Kumbaga, totoo. Kaya natin pinapakalat sa buong mundo. The resurrection is now proven to be true because there are many witnesses that saw Jesus Christ alive. By the way, hindi lang ito inimbento ni Apostle Paul. He says, that Jesus Christ Himself told him to tell this good news, this message. Sabi niya sa Galatians chapter 1, verses 11 to 12, Dear brothers and sisters, I want you to understand that the gospel message I preach is not based on mere human reasoning. I received my message from no human source, and no one taught me. Instead, I received it by direct revelation from Jesus Christ. Si Jesus talaga ang nagsabi sa kanya. Mga kapatid, gusto kong malaman nyo na hindi gawa-gawa lang ng tao yung magandang balita na pinipreach ko. Di din yun binigay o tinuro sa akin ng kung sinong tao. Si Jesus Christ mismo ang nagbigay ng gospel nung nireveal niya yon sa akin. That means, when we preach the good news to people, there is evidences that what we're preaching, that what we're sharing to people is true. Di ba? Maraming pinagtatawanan nila ang gospel. Pinagtatawanan nila ang Bible. Yung kapamilya mo na pinagtatawanan ka kasi puro si Jesus ang naririnig sa'yo. Yung ka-office mate mo na nagagalit sa'yo kasi nagsisimba ka at mahal mo si Lord. Yung barkada mo na ayaw ka nang maging kaibigan kasi puro Bible ang hawak mo at hindi na vodka ang hawak mo. Parang naiinis sila. Bakit ba puro Jesus? Bakit ba puro Bible? Bakit ba puro si Lord ang gusto mo? Well, we are doing that because we're telling them it is true, it is real. Totoong buhay si Jesus. All the founders of all the religions in the world, Hinduism, Islam, Buddhism, and all religions, their founders lived and died and remained dead. But Jesus is alive, and that is 1 Corinthians for all of us. Buhay si Jesus. Totoo si Jesus. Kaya may good news. We can be saved because the Savior is alive, and He has forgiven our sins, and He has died for us. So nilista ni Paul yung mga 10 resurrection appearances in the New Testament. Jesus appeared to many people. Grabe, The women at the tomb, nag-appear siya kay Mary Magdalene, the 2 men of Emmaus, nagpakita rin siya kay Peter in Jerusalem, nagpakita rin siya sa 10 disciples, sa 11 disciples, sa 7 disciples habang nangingisda sila sa Galilee. He appeared to the 11 disciples in Galilee and then 500 persons in Galilee at nagpakita siya sa kapatid niya, James, the brother of the Lord. And that is why itong mga apostles na to, they started as cowards and as weaklings. Parang mahina ang loob, mga matatakutin. Nung hinuli si Jesus, nagtakbuhan sila, kumaripas, nahiya sila, ipinagkanulo, hindi namin kasama, hindi nga namin kilala yan. Sino ba yan? Sabi ni Peter. And they were really scared. Namatay kasi yung kanilang leader Namatay kasi yung kanilang teacher Namatay yung kanilang pag-asa Pero nabuhay muli si Jesus. The disciples were the ones who were willing to die. Can you imagine the transformation in their lives? Yung mga duwag at mga mahihiyain at mga kakaba-kaba at mga nag-i-struggle sa kanilang pananampalataya, biglang handang mamatay. All of the apostles, except for the apostle John, they died in the hands of the persecutor. Pinugutan, binitin ng patiwarik, sinakal, sinunog, nilunod, pinako sa krus. They were willing to do that. They were not willing to do that for a lie. They did that for the truth. Na buhay si Jesus. At totoo ang aming mensahe patungkol kay Jesus. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. The good news is real because Jesus is alive. Amen and amen. Ito naman yung pangatlo. Apostle Paul is telling us, the living Christ is powerful to change us so we can be the good news. Oh, I like this.
Nabuhay muli si Christ upang magbago ang ating buhay. Sa madaling salita, sinasabi ni Apostle Paul, when you meet Jesus, it changes your life. Yes, we share the good news. Yes, we explain to our friends the good news. Yes, we believe the good news. But more importantly, we become the good news. Yung buhay mo mismo, ang magandang balita. Nakikita ng mga anak mo, paano ka binago ng Diyos? Nakikita ng mga kaopisina mo, paano inayos ng Diyos ang ugali mo? Nakikita ng boss mo, kung paano hinango ng Diyos ang buhay mo mula sa kasungitan at kayabangan at sa bisyo, patungo sa kaliwanagan. God is the God of second chances and many chances. God is the God who brings us out of the garbage dump to living by grace. Ang Diyos ang nagtutuwid ng ating mga balikong mga buhay. He is the God who transforms our lives. And that is the good news. Hindi pwedeng good news pero bad news ang ugali mo eh. Hindi pwedeng good news pero away kayo ng away mag-asawa eh. Hindi pwedeng good news pero ang hirap-hirap mo magpatawad o humingi ng tawad. Hindi pwedeng good news pero lahat na lang sinusungitan mo at lahat na lang sinasaktan mo. Hello? Can you tap your seatmate? Parang ikaw yata yun ah. So hindi pwedeng good news pero bad news yung ating mga ugali at ating mga buhay. That's why the Apostle Paul says, "For I am the least worthy of all the apostles." Parang sinasabi niya, ang sama rin naman ng buhay ko eh. Pero inayos ako ni Lord. And I shouldn't even be called an apostle at all after the way I treated the church of God. Ang sama talaga ng ginawa ko noon eh, sabi niya. But whatever I am now, it is all because of God poured out such kindness and grace upon me. Ay, grabe. And not without results. The important thing is that we preach the gospel to you and you believed it. Sabi niya, ako yung pinakamababa sa lahat ng mga apostles. At sa totoo lang, hindi nga ako deserving na tawaging apostle. Kasi pinahirapan ko ang church ng Diyos. Pero dahil sa sobrang kabutihan ng Diyos, ito na ako ngayon. At hindi naman mas nasayang ang binigay niyang kabutihan sa akin. Ang mahalaga, ito yung pinipreach namin, ito ang pinaniniwalaan niyo. The gospel transforms our character and produces the life of Christ in us. Parang sinasabi ni Apostle Paul, alam niyo, guys, sa totoo lang, hindi nga ako dapat tawaging pastor eh. Hindi nga ako dapat tawaging apostle eh. Kasi sandamakmak yung kasalanan ko noon eh. Marami kong pinapatay. Marami kong pinakulong. Galit ako sa Diyos. Sinusumpa ko ang Diyos ng mga Kristiyano. Pinapatay ko pa nga yung mga Kristiyano. Paano ako tatawaging pastor? Paano ako tatawaging Christian? Paano ako tatawaging tagasunod ni Jesus? Pero sabi niya, pero dahil sa kabutihan ng Diyos, because of the mercy of God, because of the grace of the Lord, because of the kindness of Jesus to me, I am what I am. That's a good motto in life. Siguro sa tombstone mo, malalagay sa lapida, I am what I am because of the grace of God. That means all the good and the bad, all the joyful and the painful, all the mistakes and the flaws and the failures and all the triumphs and success in my life, all of them ay dahil mabuti ang Diyos. Dahil naawa ang Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos. And that is the story of our lives. It's the grace of God. It's the mercy of God. It's the kindness of God. Hindi ka naman mababago pagka tinutukan ka ng baril eh. We are not transformed because we were threatened with hell. We are not transformed because we were threatened with wrath. We are transformed because of the beauty of grace. It is kindness that leads us to repentance. Yung pinigyan ka ng awa at habag at kabaitan, susyuklian mo ng bagong buhay. And that is what God did to us. Meron akong classmate sa seminary who told me his life story. Naiyak ho ako kasi nakapatay ho siya eh. Nakapatay ka na ba? Nakulong ho siya. Murder. So he was an angry man. Problema, meron siyang anger problem, pero pulis siya.
Pag pulis ka, mainitin ang ulo mo, at may baril ka. Naku, walang harang-harang sa akin, ha? Umayos kayo. Problema, isang araw, hindi niya napigilan. Nakapatay siya. Murder. Reclusion perpetua. Life imprisonment yun. Nakulong siya. Iniwan niya ang pamilya at anak niya. Walang makain, hindi makapag-aral kasi wala na siyang trabaho. Nakakulong siya. Halos hindi siya dalawin ng pamilya niya. Sobrang galit sa ginawa niya. Sa kulungan, talagang sobra siyang galit, sobra siyang nagtatampo sa Diyos, sobra siyang naiinis sa sarili niya, at sobrang miserable yung buhay niya sa loob ng bilangguan. Grabe, ikaw kaya, makulong, mawasak ang pamilya mo, mawasak ang buhay mo, iwan ka ng mga kaibigan mo, ilaglag ka ng mga sumusuporta sa'yo, at hindi ka na nila kilala. Kasi, mahirap na may barkada kang convict, mahirap na may kaibigan kang murderer. Hindi namin kilala yan. Hindi ko nga kaibigan yan eh. Sakit nun So it's not just physical isolation. It's also emotional, psychological torment of being disowned, betrayed, left alone by people you trust and people you love. One day, may pastor na bumisita sa kulungan, may dalang Bible. Ginather lahat ng mga bilanggo, all prisoners were gathered for a Bible study. Ito ngayon ang matindi. The pastor talked about the love of God. The pastor talked about freedom in Christ even though you are a prisoner. He talked about yung meron kang kalayaan kahit nakakulong ka. Kasi ang tunay na malaya ay hindi yung nakakalakad sa mall at yung nakakadrive sa kalye. Ang tunay na malaya ay hindi nakakainom ng gusto niya at nakakain ng gusto niya. Ang tunay na malaya ay yung may kapayapaan kahit magulo, may pagpapatawad kahit masakit, mayroong pag-asa kahit magulo. So, mayroong mga malaya nasa kulungan, pero mayroong mga wala sa kulungan, pero walang kalayaan. Dami mong pera, puro kagalit. Dami mong kotse, hindi ka masaya. Dami mong kabit at asawa, wala kang kakontentuhan. Dami mong pagkain, umiiyak ka, gusto mong magpakamatay. Hindi ka talaga malaya. The pastor went on and said, this is the good news. That even though you are stuck in prison, you can find freedom if you have Jesus. Ang totoong kalayaan na kay Kristo. Pag pinatawad ka ng Diyos, kahit ilan pinatay mo, pag nilinis ka ng Diyos, kahit basura buhay mo, kapag tinanggap ka ng Diyos, kahit minura mo siya buong buhay mo, that is true freedom. Itong kaibigan kong ito, na born again, tinanggap si Jesus, nagbago buhay. Sabi niya, Mike, ibang klase, nakakulong ako, pero ang saya-saya ko. Yun ang tunay na kalayaan. Good morals and right conduct inside the prison allowed him to be set free. Napalaya ng maaga. He doesn't need to finish his sentence. Now, he's a pastor. Guess what his ministry is? Yes, prison ministry. Balik siya sa kulungan, pero this time, hindi na siya convict, hindi na siya prisoner. Kinakausap niya mga kasama niya sa kulungan. Mga kosa, Brad, pare, laya na ako. Tuturuan ko kayo. Paano maging malaya kahit nakakulong? Pare, wala yan sa lugar. Wala yan sa pera. Wala yan sa kung nasa loob ka ba o nasa labas. Nasa puso yan na pinatawad ni Jesus. Nasa puso yan na binago ng Diyos. Nasa buhay yan na nilinis ng Panginoon. Amen? Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Woo! Praise God. And that is good news. Bad news, lahat tayo sablay. Lahat tayo impyerno. Lahat tayo mayabang. Lahat tayo basura ang isip. Lahat tayo ang baho, malaswa, ang ating iniisip lagi. Good news, may Panginoong Jesus. Niligtas, pinatawad, binayaran ang ating mga utang. And that is why there is hope for us. And that's the Christian message. Yun yung gusto natin sabihin sa mga anak natin.
Yun yung gusto natin sabihin sa mga kapatid natin, sa ating mga kasama sa opisina, sa ating mga kapitbahay at mga barkada. Pare, wala yan sa dami ng pera, wala yan sa dami ng negosyo, wala yan sa ganda ng bahay o ng kotse, wala yan sa ganda ng pamilya. Nasa puso yan na pinatawad ng Diyos, na kahit baong ka sa utang, kahit iniwan ka ng mga kaibigan mo, kahit walang-wala ka na, you have joy, you have peace, you have hope. Not because of the money and the people and the applause and the achievements. Because you have the God who rescued you from the garbage and brought you to grace. And that is the good news. That is why the Apostle Paul says, the resurrection of Jesus Christ is significant for the good news because its preaching led us to faith. Its proof led to the spread of the truth. And its power led us from living in garbage to thriving in grace. Muling nabuhay ang ating Panginoon kung kaya meron tayong pananampalataya, meron tayong pag-asa, at may pagbabago sa ating buhay. Today we talked about 3 beautiful truths about the resurrected Jesus Christ and the good news, the gospel. Number 1, the living Christ is preached to us so we can believe the good news. Ang ganda! That's how we are saved, when we respond in faith, when we receive the gift of salvation. Number 2, the living Christ is proven to be true so we can bring the good news. Totoo, na nabuhay si Jesus muli, at yun ang good news. Pwede natin ipagkalat sa mga tao. And finally, the living Christ is powerful to change us so we can be the good news. This is my favorite. Kasi maraming tao magaling sa Bible, binasa ang Bible, pero ang layo ng buhay sa Bible. Memorize ang good news, pero bad news ang buhay. Hello? So God invites us, be the good news while you share the good news. Praise God. Tayo po lahat ay tumayo, tayo manalangin. Let's come to the Lord in prayer. Panginoon, salamat po sa iyong mensahe sa amin sa araw na ito. Thank you for the gospel. Thank you for the good news. And for those of us, Father, who have not yet trusted Jesus Christ as Savior and Lord, sa amin na nandito ngayon, na hindi pa kilala ang Panginoong Jesus, na hindi pa tumatanggap sa libreng regalo ng Diyos. Lord, I pray that you will open their minds and open their hearts, na magtiwala, tanggapin, buksan ang kanilang puso, at isuko ang kanilang buhay sa good news na ito. The good news is Jesus Christ. The good news is eternal life in Jesus Christ. The good news is salvation in Jesus Christ. The good news is forgiveness by God because of the cross. Salamat, Panginoon. Kaming mga hindi karapat-dapat, kaming mga mayayabang at mga makasalanan, binigyan mo ng pag-asa. Bad news talaga ang buhay namin, Lord. Pero dahil kay Jesus Christ, we have good news. We are becoming good news because of Christ. Thank you, Lord.